sa lahat ng ating mga kababayan. Narito po ang latest dito kay Typhoon Tino ngayong 2 a.m. 2 a.m. bulletin po natin. November 5, araw po ng Wednesday. So sa latest na po natin na analysis, nakita po ang sentro nitong si Bagyong Tino sa coastal waters ng Araceli, Palawan. At kasalukuyan nga, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umaabot sa 120 kilometers per hour near the center at gustiness pong umaabot sa 165 kilometers per hour. So napanatili po nito ang kanyang lakas habang nasa Sulusi siya at ngayon ay approaching na po ito dito sa northern Palawan at westward o pakanluran ng kanyang pagkilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, patuloy pa rin po ito nananalasa dito sa western section of Visayas at dito po sa Palawan, maging sa ilang bahagi pa o natitirang bahagi pa ng Mimaropa region at ilang bahagi pa po ng southern Luzon. So just a recap po ng mga lugar kung saan ay naglandfall itong si Bagyong Tino. So kahapon nga po ng madaling araw, first landfall po nito ay sa Silagos, Southern Leyte. And then at 5:10 in the morning, same day po kahapon, ay naglandfall din po ito sa Borbon, Cebu. And then at 6:40 in the morning, ay pangatlong landfall po nito ay sa Sagay City, Negros Occidental. And then at 11:10 a.m. kahapon din po sa San Lorenzo, Guimaras. 1:20 p.m. kahapon sa Iloilo City, Iloilo. Habang 7:30 kagabi naman ay ang pang-anim na landfall po niya sa Magsaysay, Puyo, Palawan. So we're expecting at posible po ang another landfall sa northern portion ng Palawan this early morning or early this morning. So sa track na ipinalabas po ng Pag-asa, nakikita nga po natin approaching na po ito sa northern portion ng Palawan at malakas pa rin po itong bagyo. So hindi po pwedeng ipagsawalang bahala at we're hoping na by this time ay prepared at nasa safe na shelter na po ang ating mga kababayan doon dahil kasalukuyan po itong nananalasa sa Palawan province. Maging yung kanyang diametro, kabuuan ng diametro ay apektado pa rin ang natitirang bahagi ng Mimaropa region at yung Western Visayas at ilang bahagi pa po ng Negros Island region. So kung hindi po magbago ang kanyang track at kanyang projection, mananatili pa rin po itong typhoon all throughout its passage sa ating landmass hanggang mag-emerge siya o lumabas siya sa West Philippine Sea. And then by November 6, that's tomorrow, posible po nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So medyo may kabagalan yung kanyang pagkilos over the past few hours. At yun nga, dahil nga, kumbaga, mag-i-emerge pa ito sa West Philippine Sea, matatagalan pa ang kanyang paglabas sa ating area of responsibility bukas pa po early morning. Ngayon pa man, nakataas pa rin po ang ating signal. Signal number 4 pa rin po dito sa northernmost portion ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian at Cuyo Islands. So ibig sabihin, pwede pa rin ng 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Typhoon force pa rin ito at significant to severe threat to life and property pa rin ang kanyang inaasahan o pwede pong maranasan natin mga kababayan sa apektadong lugar. Ito po yung areas po sa northernmost portion ng Palawan. And then signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan. Ibig sabihin, pwede po ang 89 to 117 kilometers per hour near the center ng lakas ng hangin. At moderate to significant threat to life and property po ang ating nakikitang pwede pong maranasan. O yung nakikita po nating hazard at threat po, impact nitong bagyo. Samantala, signal number 2 naman sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, central portion ng Palawan, kasama na po dyan ang Cagayancillo Islands, Antique, including Caluya Islands, at northwestern portion po ng Aklan. Signal number 1 naman po, dito sa natitirang bahagi pa ng Occidental Mindoro, kasama na dyan ang Lubang Islands, rest of Oriental Mindoro, sa Romblon, southern portion ng Palawan, Kalayaan Islands, rest of Baclan, Capiz, Iloilo, Guimaras, western portion
of Negros Occidental. So sa ating mga kababayan po doon, sa mga nabanggit nating lugar, ah, patuloy pa rin po natin silang pinag-iingat. Lubhang pag-iingat po ang ating advice at paalala, maging mapanuri at maging alerto po sa mga banta pa rin po ng pag. So samantala, ito po yung mga lugar kung saan wala po tayong signal o tropical cyclone wind signal, pero meron pa rin pong mga inaasahang occasional gusty winds o gale force gusts dahil pa rin ho sa northeast monsoon, shear line, at maging sa trough ng bagyong Sitino. So ngayong araw ay dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental. At bukas naman ay sa Luzon, halos buong Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Biliran, Leyte, at maging sa Zamboanga Peninsula. And on Thursday, sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kasama ng Babuin Islands, most of Cordillera Administrative Region, Central Zone, Metro Manila, Calabarzon, at maging sa Mindanao. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory. Kagabi po itong advisory natin at 11 p.m. So, ang validity po nito ay bukas ng gabi. So, possible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall dito po sa Palawan Province at sa Antique, tulot po ng bagyong Sitino. And then 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin dito sa Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Iloilo, maging sa Guimaras at Negros Occidental. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Aurora, Bulacan, Rizal, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate, at maging sa Oriental Mindoro. At dito po sa Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, at Lanao del Norte. At correction lamang po dito sa Oriental Mindoro ay 100 to 200 millimeters of rainfall. So sa mga nabanggit nating lugar, ibig sabihin po niyan, makakaranas pa rin po kayo ng significant heavy rainfall. Ibig sabihin, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, especially yung mga more than 200 millimeters of rainfall at 100 to 200 millimeters of rainfall. Ibig sabihin yan, numerous to widespread flooding pa rin o mga pagbaha ang ini-expect natin dahil sa bagyong Sitino. And then tomorrow afternoon to Thursday afternoon naman ay inaasahan po natin ang 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin dito po sa Palawan. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Antique, at maging sa Quezon Province. Kaugnay dyan ay nakataas pa rin ating storm surge warning. Meron pa rin tayong paalala sa ating mga kababayan na iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na yung dadaanan pa po ng bagyong Sitino. So, more than 3 meters of wave height ang pwede pong maranasan sa Antique, sa Caluya Island specifically, sa Oriental Mindoro, sa southern portion, at sa Palawan sa northern portion. And then 2.1 to 3 meters naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Cagayan Islands. Habang 1 to 2 meters naman sa Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo, at maging sa Negros Occidental. Samantala, nakataas pa rin ang ating gale warning sa northern Palawan, southern coast of Occidental Mindoro, at western coast of Aklan, maging sa Antique, at southern coast of Iloilo. Mostly po dito din sa northern portion ng Mindanao at western Visayas at southern portion ng Mindoro Island dahil nga po sa epekto pa rin nitong si Bagyong Tino. Samantala, update naman po dito sa tropical depression outside the area of responsibility. At ngayon nga po, taglay nito ang lakas ng hangin ng 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. So sa ngayon, makikita nga po natin, malayo pa naman po ito. So wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating palupaan. Although sa ating forecast, based po sa pinalabas na trajectory sa bulletin po natin at 11 p.m., makikita nga po natin, initially mabagal yung kanyang pagkilos. Tapos pa northwestward po yan, and then after some time ay mag-accelerate
mag-accelerate po siya northwestward. So posible po na pumasok ito ng ating area of responsibility by Friday or Saturday. So between Friday and Saturday. And kung makikita nga po natin, once na pumasok po ito upon entering the area of responsibility, may posibilidad po na ito ay nasa typhoon category po. At once na pumasok po ito ng PAR, ay papangalanan po natin ito o bibigyan po natin ito ng local name na si Bagyong Uwan. At kung makikita nga po natin based sa ating projection, hindi natin inaalis po yung chance na pwede po ito maging super typhoon habang nasa Philippine Sea. Although hindi na po kasama sa ating forecast period dahil 5-day lamang po ang ating forecast, hindi pa po natin hindi pa po nakasaad dito kung saan exactly ang landfall since meron pa pong uncertainty dito dahil malayo pa at matagal pa po ito, more than the 5-day forecast period. So ang ating advice sa ating mga kababayan ay patuloy na mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa bagyong ito para po tayo ay makapaghanda. So yan muna po ang latest mula sa Pag-asa. Ang next na bulletin po natin regarding kay kay Typhoon Tino ay mamayang alas 5 ng umaga. Habang ang next update naman po natin na bulletin advisory, tropical cyclone advisory, ukol naman dito sa tropical depression sa labas ng ating area of responsibility will be at 11 a.m. po today. So yan muna ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po at